Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay sasagawa natin ang isang mabuting aktibidad na tunay na magdadagdag sa inyo ng kaalaman. Ito ay ang mabuting proseso ng pagdidebate. Ngayon ay pagtatalunan ninyo ang paniniwala kung sino ang naghatid ng mahusay na gampanin sa naging himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ito ba ay si Andres Bonifacio na ipagtatanggol ng grupong ito? O si Dr. Jose P. Rizal na ipagtatanggol ng kabilang grupong ito? At bilang tagapayo ng klaseng ito, o magiging hukom at tagapaghusga sa bawat pagtatalo na magaganap. Nawa, may sagawa natin ng tamang proseso ng pagpapalitan ng opinyon ng paniniwala. Dahil naniniwala ako na ito ang maghahatid ng tunay na kahusayan sa inyo. Inaanyayahan ang unang partisipante o kalahok sa bawat grupo na tumayo. Unang tapatan sa ating debate. Para sa akin ay si Rizal, sapagkat kung wala si Rizal, hindi tunay na mapapaalam ang damdamin ng mga Pilipino noon. Kung wala si Rizal, hindi mahihimok ang mga Pilipino noon, pati na rin si Bonifacio na lumaban sa mga Espanyol. Ang nais nilang dalawa ay ang ikabubuti ng mga Pilipino. Ngunit ang layunin ni Rizal ay magkaroon lamang ng reforma. Ngunit ang layunin naman ni Bonifacio ay makadaya tayo sa mga Espanyol. Nais ba ninyo na tayo alipin lamang sa ating sariling bayan? Nais ba ninyo na maging probinsya lamang tayo ng Espanyol? Kung ito ay nais ni Rizal, matatawag ba natin itong tunay na kalayaan? Isa sa mga pinakamandagang pagkakaiba sa pagitan ni Jose Rizal at Andres Bonifacio ay ang layunin ng kanilang pagtabaka. Si Bonifacio ay itinuring na lider ng katipunan dahil sa pagtatatago ng katipunan at pagsulong ng armadong labanan para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Bonifacio ay isang lider na nagpakita ng malasakit at pagmamahal sa bayan. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa paghubog ng pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino at pagsusulong ng mas malawakang pagtibaka para sa kalayaan. Alam naman natin na wala ang KKK kung wala ang Naliga Pilipina. Alam natin na kung wala si Rizal, ay hindi lalakas ang loob ni Bonifacio. Hindi nakaisip ni Bonifacio na lumaban kung wala si Rizal. Ang mga ginawang sulat at ang pagkamatay ni Rizal ay ang posibleng dahilan kung bakit ninais ni Bonifacio na lumaban. Hindi ang pagkamatay ni Rizal ang naging dahilan ng paglaban ni Bonifacio. Nakipaglaban siya sa mga Kastila para ipaglaban ng kalayaan. Oo, at siya ang naging idolo ni Andres Bonifacio. Ngunit inspirasyon lamang siya ni Andres Bonifacio. Inspirasyon niya ito upang ipaglaban ng kalayaan natin, upang tayo ay makalis at makalaya sa pananakit ng mga Kastila. Nais rin naman ni Rizal ng kalayaan. Ngunit iba nga lang ang ginawa niyang layunin sa ginawa niyang samahan. Ang layunin ng kanyang samahan ay pantay-pantay. Hindi ba't kung pantay-pantay ang tingin ng mga Espanyol sa mga Pilipino at kapwa Espanyol, hindi ba't ito'y isang halimbawa na rin na ang mga Pilipino ay malaya? Hindi tayo malaya sapagkat sakop pa rin tayo ng Espanya. Matatawag ba natin malayang isang bansa kung tayo ay sinasakop pa rin ng ibang bansa? Bansa ba ang tawag natin kung ang bansang iyon ay sinasakop ng ibang bansa? Hindi. Oo nga't magiging pantay ang gusto ni Rizal na magkapantay-pantay ang trato ng mga Espanyol sa Pilipino. Pero hindi ito halimbawa ng isang kalayaan. Pantay-pantay, ngunit tayo ay sakop pa rin ng mga Espanyol. Susuportahan po ako rin. Hindi, tatayo. Paras kayo nakatayo. Susuportahan
pantay-pantay tayo ay malaya na tayo. Dahil tayo ay sakop pa rin ng Espanya, hindi ba? Tunay ba itong kalayaan kung tayo ay lungsod pa rin ng Espanya? Masasabi man namin itong hindi. Ngunit para sa amin, ang pagkakapantay-pantay o pagbabago ay isang kalayaan. Five. Subalit tayo, kung iyon ay mangyayari, tayo ay magiging alipin lamang. Kaya nga di ba tinawag na pantay-pantay? Kapwa man Espanyol o Pilipino, kaya ninais ni Rizal ng pantay-pantay sapagkat ayaw niya na inaalipin tayo ng mga Espanyol. Irish, maglahad ng opinyon. Kung ayaw niya Irish, maglahad ng opinyon. Bago sagutin ang kabilang panig. 5, 4, 3, 2, 1. Pantay-pantay man ang nilais sila, ngunit hindi ito halimbawa ng kalayaan. Ay, Okay, Andres Bonifacio, tagapagtanggol si Andres Bonifacio, maaari nang maglahad ng opinyon. 5, kung ang nais ni Rizal ay hindi kung ang ayaw ni Rizal na tayo ay maging alipin, dapat ay mas ninais niya na tayo ay makalaya na lamang upang tayo ay makakilos ng walang nagagalit, walang kahit sinong mananakit sa atin. hindi ba ang turing ng mga Espanyol sa mga kapwa nila Espanyol ay para rin kapantay ng kanilang katayuan? Hindi ba hindi nila ito inaalipin? Kung tayo ay sakop ng Espanyol at pantay-pantay ang tingin nila sa atin, ganun din ang maaaring turing nila sa atin. kasagutan, maglahad ng opinyon. Rachel. Kung mangyayari iyon, hindi tayo matatawag na isang bansa ngayon. Sagutin ni Irish. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up.